at Brother Jonathan. Ngayon po ay ating pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay dumating uli sa isang pagkakataon upang muling pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Amen. Kamusta kayo mga kaibigan at mga tagapakinig? Kayo ba ay maganda ang gising sa umagang ito? At kung hindi man ay magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Yes. Ang buhay natin sa lupang ito ay talagang may kaakibat na iba't ibang uri ng mga dalahin sa buhay, Brother Yes. Tan. Okay, kamusta ka, Brother Tan? Mabuti po. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Binigyan tayo ng malusog na pangangatawan. Yes. Pinagpala tayo sa ating mga paghahanap buhay. Nararapat lamang na atin siyang pasalamatan. Amen. At siyempre sa control ating pong batiin si Sir Robert Yes. at ang mga kanyang mga kasamahan na nasa kanilang mga upuan. Yes, syempre, matagal-tagal tayo na hindi nakapag-ere. Mabatiin din natin si Ma'am Candy Amen. at syempre si Sir Ricky de la Yeah, Cruz. yes. Okay. Okay. At ngayon po ay araw ng Miyerkules. Kami po ay inyong mapapakinggan tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ngayon po ay April, ano na ngayon? 22? 22. Yan. Yes, Wednesday. Okay, mga ilang araw na lamang ay matatapos na ang buwan ng Abril at papasok na ang month of May. Yes, okay. Bilis. Napakabilis at sa ating pong mga kaibigan ng mga magsasaka, kamusta naman po ang inyong mga ani sa mga oras na ito? Kayo ba ay pinagpala? O kayo ba ay talagang tinakbuhan ng mga iba't ibang uri ng pagkakataon? Yes. May iba na magandang ani, kaya lang Amen. talagang mababa ang presyo. Opa. Talagang yung iba ay malungkot dahil lugi. Oh. Malungkot. Ganun talaga ang pagsasaka pala ay parang negosyo din. Negosyo talaga. Oo. May kaakibat na panalo at saka May pagkatalo. pagkatalo, pagkalugi. At pero ganun pa man ay tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon sapagkat kayo ay pinagkaluban pa rin ng kalakasan. Yes. At ang kalakasang ito ay hindi kayang bilhin ng pera. Hindi kayang ibigay ni numan, kundi ang ating Panginoon lamang. Yes. Dito sa sanlibutan na ito ay maraming kabiguan, maraming pasakit, may mga pagtangis. Pero sa ating papag-aralan ngayon, ipinakita ng Panginoon na kung atin siyang tatanggapin at susundin ang kanyang banal na kalooban, ay tiyak na tayo ay mananalo. At ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa aklat ng Revelation, wala nang pagtangis, wala nang pasakit, puro kaligayahan na lamang po ang ating mararanasan. Sige po, sa ating pong mga tagapakinig, kayo ba ay isa sa mga patuloy na nakikinabang sa salita ng ating Panginoon? At siyempre, ay nais po namin kayo ay patuloy na makinig sa ating pong pag-aaral nito sapagkat ang pag-aaral po na ito ay talagang isa sa mga makapagbibigay sa atin ng ibayong kaalaman at kalakasan sa ating buhay. Na sa ating buhay na ito ay maraming kalungkutan, kabiguan at hirap. Kaya nga mayroon pong salita ang ating Panginoon na kung ating pong sasampalatayanan, ito po ang magkakalob sa atin ng ibayong kalakasan. Kaya yan, Brother Tan, no? Sige po, tayo po ay sumandaling manalangin. Mahal naming Diyos, nais po namin italaga sa inyo ang aming pong buhay, ang aming pong pag-aaral. Inyo po kaming samahan. Salamat po sa buhay at patnubay, pag-iingat sa amin sa loob ng mga ilang araw. Mahal naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat kami po ay aba, kami ay walang lakas upang kami ay mabuhay sa lupang ito. Kaya nga po ang aming hiling at pakiusap, pagkalooban niyo po kami ng kaalaman, kalakasan upang kami ay makapagpatuloy sa aming buhay na ito. Punuin niyo po ng pag-asa at pagmamahal ang aming buhay, Panginoon. Yes. Upang kami ay maging daluyan, maging ilaw sa aming pong buhay. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig, Panginoon. Maring sila ay mayroon din pong mga suliranin
mga munting karamdaman. Inyo po silang paggalingin, Panginoon. Pagkalooban ng marami pang mga pagpapala. Kung sila po ay mayroong mga kalungkutan, kabiguan sa buhay, inyo po silang pasayahin at samahan, Panginoon, alalayan sa lahat ng oras. Mahal naming Diyos, pagpalain din po ang istasyon ito na patuloy po ninyong ginagamit. Inyo pong pagpalain ang mga namumuno, namumuna, Panginoon. Pagkalooban sila ng kalakasan at iba yung pagpapala, Panginoon. Mahal naming Diyos, umaasa kami na kami po ay inyong sasamahan at nawa po ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa aming mga puso upang kami ay magkaroon ng iba yung kaalaman sa inyong banal na salita sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, Brother Tan, sana ba tayo sa ating pag-aaral ngayon? Dito na tayo. Okay. Maganda yata ito, no? Ang dakilang bakasyon. Abay, si Mrs. nasa bakasyon ngayon. Napakasarap ng bakasyon. Oo. Napakasarap Oo. pumunta sa mga magagandang lugar. Pero yung ating pag-uusapan po ay walang kapantay na bakasyon. Walang kapantay na bakasyon. Oo. Dahil ang sabi nga po, tayo hindi na makakaranas ng pasakit, ng pagtangis man, ng karamdaman man, pagkakasakit, kundi kaligayahan. Ito ang magandang bakasyon. Amen. Pero meron mga tao na ayaw magbakasyon, Brother Tan. Siguro ayaw gumastos o ayaw... Yes. Ay, pero itong pag-uusapan natin, walang gastos ito. Hindi ka gastos. Ay, kasi ngayon, kapag halimbawa, pumunta ka ng... yung kalimitan dito sa atin, yung may kaya-kaya, dito sa ibang bansa, ay talagang gagastos kapag pumunta ng ibang bansa. Kahit nga yung ano lang natin dito, yung mga tourist destination natin dito, yung Boracay, yung Palawan, ay gagastos ka. Siyempre, yung hotel mo, mahal ang hotel. Yung mga water activity nila sa Boracay ay napakamahal. Opo. At saka hindi lang, talagang ahead of time, meron na silang mga nagpaplano na. Nagpapabook na ng Nagpabook na yan, ahead of time. Yan. Yes. Kasi alam nila na sila ay pupunta sa isang lugar na hindi nila alam. Yun ang kagandahan, Kaya ito sa atin, pwede rin tayong magpabook dito sa pag-uusapan natin. Amen. Inihanda na yung ating babakasyonan. Malambay talaga. Oo. Okay. Kaya lang pero talagang ako'y natatakot kasi merong mga ilan na ayaw magbakasyon nga. Kasi nga may gastos. Pero dito, mayroon din dito na, kasi mayroon ang, totoo walang gagastusin, pero mayroong pagpili na gagawin para ikaw ay makabakasyon. Mayroong pagpili. Sa buhay natin ngayon, kapag pinili natin ang, kasi dalawa lang ang pagpipilian natin. Maaring ayaw mong magbakasyon o hindi ka makakabakasyon. Yes. Ay di binuhat ko kahapon yung dala-dala ni Mrs. Sabi ko, ang dami naman dala mo. Ay, ilang buwan ka ba doon? Ilang linggo ka ba doon? Hindi Parang ayaw mo na yata kung bumalik ka. Sabi ko, hindi. Balik ka. Kasi bakasyon lang yun sa iyo. Ano ba yun? Ibang bansa ba yun? Hindi, yan lang sa Boracay. Boracay. Boracay at ang Antique ang punta nila sa mga ilang araw. Sa mga kamag-anak nila dito sa Antique. So, ngayon sa bakasyon, ang kasamahan niya ay tuwang-tuwa talaga. Kahit na mayroong mga mabigat na mga dalahin, ay talagang gustong magbakasyon. Ito yung maganda sa ating buhay, Brother Tan. Na kahit na marami tayong dalahin, ay dapat magbakasyon tayo. No? Magbakasyon tayo. Para maiba naman yung ating atmosphere sa ating buhay. Kasi kung minsan, kung doon ka lang sa four corners ng iyong bahay, minsan ay hindi ka na makapag-isip ng ng iba, Brother Tan. No? Pagka nandun ka lang, hindi healthy yung buhay, hindi parang yung relationship sa kapwa mo, parang hindi na-exercise. Hindi na-exercise. Yes. Kaya sa ating pong mga giliw ng mga tagapakinig, kayo ba ay mayroong mahabang bakasyon na? O di kaya nagbakasyon na kayo na para bang ayaw nyo nang bumalik?
Ang mga empleyado, Mm. not more than 15 days Mm. sa loob ng Oo. yung kanilang vacation leave, yung Oo. kanilang mga Oo. ay not more than 15 days lang ang alam ko sa ating Yung inaano ng batas. sunod-sunod, yung Oo. gradual o hindi. Oo. Yun yung inaano ng batas. Na not Allotted, more than oo. allotted yon sa private. Opo. Aywan ko lang pero sa public ganun din, not more Oo. than 15 days. Pero mayroong mga Pero ano, yung sa teacher siguro may 1 month may depende 1 month sa vacation ba talaga sa sila? leave. Iba naman ang leave sa bakasyon. Oh, okay. Pero ang pag-uusapan natin dito ay yung bakasyon, Brother Tan. Yes. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bakasyong ito? Aba, mayroon bang sinasabi ang Biblia tungkol sa bakasyong ito? Ay, yung mga una nating pinag-aralan Mm. ay, di ba, inano natin yung mga dakilang pag-asa. Mm-mm. Ay, kasi malungkot dito sa Sanlibutan, maraming maraming mga magagandang lugar dito, maraming kaligayahan dito, Opo. pero pansamantala, hindi pangwalang hanggang kaligayahan. Mm. Itong pinapag-usapan natin dito, ito ay pangwalang hanggang kaligayahan. Abay, may Pangwalang hanggang bakasyon. matinding... May dakilang pag-asa. Pero hindi natin maano ito, parang ito hindi natin ma-avail kapag hindi tayo nakipag-ugnayan sa ating Panginoon. Wala tayong magandang relasyon. Kaya ano nga dito, ano ang dapat nating gawin upang maranasan ang sukdulang kaligtasan ito? Amen. Para makaranas tayo ng bakasyon. Ito'y tinala sa 1 Peter chapter 1 verse 7 and 9. Ang sabi po dito, ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga pa kaysa sa gintong nasisira. Mm-mm. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay nauwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesus Kristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalhatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong Ganda. Ganda talaga ng maganda itong ano. Pagkatapos niyan, natanggapin ninyo at sinampalatayanan ninyo, inibig ninyo, saka tayo ngayon papasok doon sa dakilang bakasyon. Bakasyon lang ito, 1,000 years sa langit. Amen. Amen. Abay. Ganda. Sabi mo, 1,000 taon. 1,000 taon. Abay, gaano katagal ang 1,000 taon? Madaling bilangin kasi 1,000 pa lang yan eh. Ang mahirap bilangin yung walang hanggan. Yung Yung walang hanggan. Ito bakasyon to, ito mga kapatid. Ito ay hindi gawa-gawa. Ito ay nakatala sa banal na kasulatan. Ang 1,000 years vacation. Mga kapatid, dito sa Sanlibutan, kahit mayaman ka dito, kahit bilyonaryo ka dito, pagpatak mo ng 70, maraming kirot kang mararamdaman. Bagamat maraming kaligayahan, pero may pain ka nang mararamdaman. Ako sa edad ko, may mga kirot na. May mga kirot na. Kumbaga nararamdaman mo na marami na talagang nararamdaman. So, pero itong ino-offer sa atin ng Panginoon na 1,000 years vacation sa langit, no pain ito. No pain. Oh. No gain. Ay, No pain. kapag dito sa Sanlibutan, talagang may pagtitiis kang gagawin. Tama yun. Yung Pero, bakasyon, no? Pero ang kapalit nito ay no pain na 1,000 years vacation at walang hanggang buhay. Amen. Gantimpala ng ating Panginoon kapag nagkaroon tayo kanina sa binasa ko, kadalisayan ng ating pananampalataya. Mas mahalaga pa raw sa ginto at pilak. Ay dito natin makikita kung ano ang ating pinapahalagan. Yung pananampalataya o yung mga bagay na nasa ating mga kamay. Yes. Diba? Yan na po. Ganda, Kaya kaya may pagpili, mga kapatid. Kaya mahirap pumili. Ito pananampalataya. Walang para bang sa tingin ay walang value, pero pinapahalagan ito ng ating Panginoon.
Pero sa ginto ay madali tayong mainganyo, brother. No. 'Di ba? Pagka nakakita ka ng 1,000 at lumilipad-lipad, parang 'di ba hinahabol natin, 'di ba? No? Hinahabol natin. Bakit? Mayroong halaga yung perang iyon. Pero sa ating buhay, ano ba ang ating hinahabol? Yung bakasyon ba, yung pananampalataya ba na inoffer sa atin ng Panginoon? Kaya yan, isang totoo, maraming pang-akit si Satanas sa sanlibutan na ito. ayan. Pero ang sabi nga po, ano daw po ang dapat natin gawin upang maranasan natin ang sukdulang kaligtasan? Ang kadalisayan ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi mo kayang buuin sa isang maiksing panahon. Ay, hindi po. Ayan. Ito po'y unti-unti na namumuo sa iyong puso. Oh. Pinipili mo unti-unti si Kristo sa iyong buhay. Kaya, Dahil hindi mo man nakikita. Kaya ang ibig sabihin nga ng pananampalataya, may nagtitiwala ka kahit na hindi mo nakikita. Sa mga bagay na hindi mo nakikita. Yes. Okay. So, yan po ang magandang offer sa atin ng bakasyon na ito. Kaya, samahan nyo po ako. Sumama kayo sa bakasyong ito sapagkat ito ay offer ng ating Panginoon. Kasi, dito sa sanlibutan ito, ang bakasyon na ino-offer ay kailangan mo ng pera, passport, mga documents para ikaw ay makapunta At sa kapag dumating ka na doon sa bakasyon, ako danas ko ito kapag nagbabakasyon. Kapag dumating ka na doon sa bakasyon at 3, 4, 5 araw ka na, tumitingin ka na doon sa wallet mo. Oo ba? Nagmamadali ka nang umuwi ngayon kasi parang Bakit? mabibitin na. Abay. Baka parang bitin na yung budget natin. Mag-uwi na tayo. Kaya Nagmamadali nga. nang umuwi. Kaya ang bakasyon mo ay huwag ka nang dito sa in-offer ng Panginoon ay hindi ka na mag-iisip na bumaba at umalis. Yes. Oh. Kasi mayroon kang makakasama doon na isang dakilang Diyos na iyong sinasampalatayanan. Ano bang binabanggit diyan sa Juan 5, Brother Tan? Napakaganda. Pakinggan ninyo mga kapatid. Pakinggan niyo po Juan 5:28 hanggang 29. John chapter 5 verses 28 to 29. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na maguli sa kahatulan. Aba, yun pala, no? Ay ibig sabihin, dito sa bakasyong ito ay mayroon palang madadatnan ng mga nasa libingan at mga buhay. Yes. Kaya nga ito na yung ating buhay dito sa sanlibutan, bagamat mahirap kapag natuto tayo magtiis at sumampalataya. Ang sabi sa Matthew 24 verse 13, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, bagamat makaranas tayo dito ng kahirapan, kamatayan, basta't na-secure natin ang ating relasyon sa ating Panginoon, yung kadalisayan ng ating pananampalataya. Dito yung nakatala sa Juan ay magiging makakarinig daw ang mga namatay sa tinig ng Panginoon at babangon. Ibig sabihin, yung mga taong sumampalataya dito, alam yung tinig ng Panginoon. Yes. Ganda, no? Kapag ikaw ay hindi nakinig sa tinig ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo alam ang tinig ng Panginoon. Yes. Habang buhay ka, dapat alamin mo ang tinig ng Panginoon. Lagi kang may relasyon sa Panginoon. Tama yun. Kaya pagka halimbawa, minsan sa ating bahay, tinatawag natin yung ating anak. Di ba? Pag narinig ng anak yung tinig mo, kahit kahit hindi kanya makita, at pagka narinig niya, siya ay magre-response sa iyong tinig, Brother Tan. Kaya sa tayong mga anak ng Diyos, mga kaibigan at mahal naming mga tagapakinig, kapag alam natin ang tinig ng ating Panginoon, ang sabi niya, kahit na tayo nasa libingan, ay tayo'y kanyang bubuhay. Amen.
Kaya mahalaga ang tinig, Brother Tan. Ngayon pa lang ay inaalam mo na kung kaninong tinig ang iyong pinapakinggan. Yes. Aba. Alam mo na kung nasaang panig ka. Oo. Kung nasa Panginoon ka ba talaga o wala ka sa Panginoon. Oo. Kaya nga mayroon tayong tinig ng pag-asa Brother Tan. Oo, di ba? Oo. Ang programa pong ito sa radyo ay nagbibigay sa atin, bagamat mahirap tayo, bagamat nakakaranas tayo, kung ang iba man sa inyo ay may sakit, Oo. pero may dakilang pag-asa Oo. na ino-offer sa atin ang ating Panginoon. Yes. Okay. So, yan. So, mayroong binabanggit dito, Brother Tan, sa 1 Thessalonica 4:17. Ano ba ang sinasabi diyan? Sabi. Yan. Pagkat simulan natin dito sa isa, sabi niya, 16 siguro. 4:16, 1 Thessalonians Oh. 4:16, sabi niya, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit Amen. na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yun pala, no? Bakasyon ay talagang, makikita natin ang ating Panginoon. Kaya, ang talaga doon, may pain sa kamatayan. Kapag namatay yung ating mga mahal sa buhay, nandoon yung sakit, yung pagkalungkot, yung pagtangis. At sa tuwing may nililibing ay yung sementeryo, yan daw ang pinakamalungkot na lugar. Pero kapag dumating ang Panginoon, yung lugar na yan ang pinakamaligaya. Kasi may kita na natin yung ating mga mahal sa buhay na natulog sa pamamagitan ng kamatayan, reunion. Yung lugar na iyon. Kaya magkikita pa rin pala muli. Yes. Kaya nga dito sa sanlibutan, pagtitiis. Kaya yung binasa ko kanina sa Matthew, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sapagkat dumarating ng matulin ang ating Panginoon. Babalik na siya. Malapit na. Kaya kailangan na natin din magmadali. Nagmamadali ang Panginoon na umuwi. Na tayo ay kunin. Kailangan na rin nating magmadali. Italaga natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Tama po yun. Kaya yung kamatayan nito, ito ay tabing, Brother Tan. No? Tabing yan na para hindi mo na makita yung iyong mga mahal sa buhay. Kaya nawa ay yung tabing na ito, bagamat mayroong tabing, pero mayroon pa rin tayong pag-asa na makikita sila sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, so ngayon, ang sabi dito ay, ano ang mangyayari sa mga masasama sa ikalawang pagdating ni Jesus? Mayroon din palang mangyayari sa kanila. Yung kanina binasa natin, makakarinig din sila ng tinig ng Panginoon. Babangon sila, pero sa paghatol. Ay, nako, matindi. Yung isa, babangon para sa buhay na walang hanggan. Sabi. Dito po sa 2 Thessalonians 1:7-9, sabi niya, sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumilala sa Diyos at ang mga hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahan, walang hanggang pagkapuksa, at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kalakasan. I-deny ka ng Panginoon. Napakasakit, mga kapatid. Hindi kumikilala sa Diyos. May tanong dito, Brother Tan. Paano kaya makikilala natin yung ating sarili na hindi tayo kumikilala sa Diyos? Sa Revelation, may nabasa ako. Sa sanlibutan na ito ay malawakan ang pagtalikod sa Panginoon.
yung mga dating yung mga turo ng Panginoon ay pilit binabaluktot para yung marami ay tatalikod sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, mayroong nalabi, mayroong natitira. May natitira. Ano yung qualification nung mga remnant na yon, kung bakit tinawag sila na mga nalabi? Sabi doon ay Sila. narito ang Tiyan. pagtitiis ng mga banal. Silang tumutupad ng utos ng Diyos at pinanghahawakang mainam ang pananampalataya ni Jesus. Yun yung titingnan natin, mga kapatid, na para hindi tayo nalalayo sa ating Panginoon. Kaya yan, no? Kaya dito ay yung hindi kumikilala, ang sabi dito ay bibigyan ng kaparusahan. Yes. Malungkot na balita, Brother Tan. Kaya nawa po ay mga mahal naming mga kaibigan at mga tagapakinig, ay nawa po ay kilalanin natin ang ating Panginoon. Sino ba yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Ay May tala sa di ba? Silang mga matitigas ang ulo, mga pasuway, mga Yes. hindi kumikilala sa magulang, mga di ba? Masuwayin. Kaya yan. Okay. So, mga giliw naming mga tagapakinig, ito ay paanyaya sa atin na nawa po ay makilala natin ang lubusan ng ating Panginoon. Kasi ang pagkakilala ay hindi lang sa isang maliit na panahon. Yes. Okay? So, nawa ay patuloy nating kilalanin ang ating Panginoon. Sapagkat ito yung ating magiging passport, Brother Tan. Ito yung Yes. magiging natin, daan para tayo ay makarating sa bakasyon na ino-offer ng ating Panginoon. Amen. Ang ating oras ay alas 10:34. Mga ilang tanong na lamang at tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Ang sabi dito ay, ano bang binabanggit dito sa Apokalipsis 21:3? Ito yung gagawin ng Panginoon Hmm. kay Satanas kapag siya ay bumalik sa sanglibutan. Hmm. Sabi niya, ito ay sa Revelation chapter 20 verse 1-3. Hmm. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit, Hmm. na hawak sa kanyang kamay ang susi na di matarok na kalaliman, at ang isang malaking tanikala, at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya ng 1,000 taon, at siya'y itinapon sa di matarok na kalaliman, at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa. Ba? Yan Ito ay napakasimbolikal, mga kapatid. Itong na to. Kung ating titingnan, yung ating pinapag-aralan ay Vacation 1,000 Years. Ito yung second coming ng ating Panginoon. Babalik siya, kukunin niya yung mga banal, dadalhin niya sa langit for 1,000 years. Oh. At yung Si Satanas, dito sa Apocalypse 20 ay, sabi niya siya yung tinukoy, yung Diablo at Satanas, siya ay igagapo sa loob ng 1,000 taon. Hindi siya literal na igagapos. Kundi ang sanlibutang ito ay walang buhay. Kadiliman. Puro kadiliman, walang buhay na nilalang, patay ang lahat. Ang mga banal ay dinala sa langit sa loob ng 1,000 taon. Si Satanas ay nakagapos. Wala siyang tutuksoin, patay natin. Wala siyang madaya dito. Wala siyang madaya. Kaya malungkot ang buhay niya. Malukot ang buhay niya. Oo. Sa loob ng 1,000 taon. Kaya yung kalungkutang ito ay para bang ikaw na lang mag-isa sa lupang ito. Yes, wala na siyang tinutukso eh. Wala kang kausap, wala kang Kaya isa sa mga malungkot na nakaranasan ito ni Satanas sa kanyang buhay. Okay, so ganun pa man ay ito ay kanyang ito ay yung consequence na kanyang ginawa, brother. Yes, sa loob ng ilang
ng ilang mga panahon, oo. mahabang panahon, Mm. ay pinagharian niya ang sanlibutang ito. Mm. Kung mapapansin ninyo, ang lahat ng mga um, karakter sa Biblia na mga lingkod ng Panginoon ay dinaya ni Satanas sa pamamagitan ng pagkain, kayamanan, Panlilinlang. mga panlilinlang. Oo. Ang number one, kayamanan. Si Kristo, nung siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw, tinukso siya ni Satanas sa pamamagitan, una sa pamamagitan ng pagkain. Pagkain. Sunod, kapangyarihan. Mm. Sumunod ay yung kayamanan ng sanlibutan. Kaya, yung kayamanan ng sanlibutan ay nakakatukso, mga kapatid. Oo. Sino bang ayaw ng Maraming pera. maraming pera? Pero, at tayo po'y binabalaan. Hindi masama na magkaroon ng maraming kayamanan sa sanlibutang ito. Mm. Basta't iyong gagamitin sa paglilingkod at gawain ng ating Panginoon. Si Satanas ay inoffer niya naman para sa karangyaan, kapangyarihan, impluwensya ang kaya iba yung ng ating Panginoon. Kaya mas sinasabi ng ating Panginoon, pinapayuhan tayo na kung sa ating pagkakaroon ng maraming kayamanan ay ang puso na natin ay nalayo sa Panginoon, mas maigi pang hindi tayo magkaroon ng kayamanan. Kasi ang sabi doon, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon ang iyong puso. Kaya yan, no? So, doon sa mga tukso na yon, pagkain, unang natukso si Adan sa pagkain. Oo. Si Eva, Adan. Si Jesus tinukso una sa pagkain. Sa pagkain. Hindi siya bumigay. Hindi siya bumigay. Pangalawa, yung yung pagsamba, no? Pagsamba. Kung ikaw ay magpapatira pa sa akin, ibibigay ko lahat sa iyo. Ganda. Maraming ino-offer si Satanas para tayo ay hindi magtiwala sa Panginoon. Yes. At Okay. ginagawa sa atin ni Satanas yan sa tuwi-tuwi na ng ating Hanggang buhay. ngayon, Hanggang ngayon. Para piliin natin ang sanlibutan. Ang sanlibutan ito ay pinaghaharian ng Satanas sa mga panahon na ito. Ay gusto niya lahat ay malinlang at matukso at mawala at mahiwalay sa Panginoon. Yes. Okay. So yan po ang ating kalahating pag-aaral at tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliigaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliigaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinabang. Daluyan ng walang hanggang mga paborit at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ulitin natin, Panginoon, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalilitan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging
awiting iyon, ang sabi doon ay ano, ang puso ko'y ginugulo sa iyo, Panginoon. Grabe. Yun ay gawain ni Satanas sa sanlibutan ito. Pero Oo. tayo naman, hindi natin kaya na talagang buong-buo, pero sa tulong ng kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Opo. ay ang ating mga puso ay mananalig sa Panginoon Oo. magpakailan. Oo. Kaya yun ang tamang gawin natin sa ating buhay, yung ating ipagkatiwala, yung ating buhay sa ating Panginoon. Amen. Kasi sabi nga marupok, ano? Yung may Madaling kanta, makalimot. Madaling makalimot. Marupok, yan, no? Kaya minsan ang ating dahilan ay marupok ako. Marupok. Alam mo na marupok ka. Oo. Pero alam mo na mayroon kang kalakasan sa ating Panginoon. Oo. Kaya yon, no? So, sa ating buhay, nawa po ay ipagkaloob natin yung ating kalakasan sa ating Panginoon. Kasi, sabi niya, bibigyan kita ng kalakasan kung ikaw ay mayroong mga kahinaan. Okay. Okay. Pwede ba akong bumati? Sige, Babatiin batiin ko mo ang lang. ating mga kapatid dito sa San Roque, ang San Jose Seventh-day Adventist Church ay magse-celebrate sa Sabado No. ng Amen. 78th year anniversary. Aba. I think sila 1948. 1948 siguro ito. 1948 nagkaroon ng church diyan sa San Roque. So, Karangalan ng bawat isa sa atin na yung existence ng ating simbahan dito sa San Roque dos ay tumagal. tumagala po. At lumago ang gawain ng Amen. Panginoon sa lugar na ito. Oo. Dati ay siyang nag-iisa dito sa San Jose. Jose. Sa San Jose ay siyang mag-isa. Pero Dumami. Mabilis. Nagsimula dyan ay nagkaroon na ng maraming mga maliliit na iglesia na nakapalibot sa kanya. Kaya ito ay isang pagpapala sa mga anak ng Diyos na patuloy na gumagawa at na nagpapagamit sa gawain. Amen. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy. Ang sabi dito sa Apokalipsis 16, 18 hanggang 20. Tama, no? Mayroong binabanggit dyan, Brother Tan. Ito yung paglalarawan ng ating Panginoon kung papaano ang kasalanan at ang sanlibutan ay magwawakas. Sabi po dito, Revelation chapter 16 verse 18 to 20. At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog, at malakas na lindol na hindi pa nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Aba. Isang napakalakas na lindol. Ang dakilang lunsod ay nahati sa tatlo at ang mga lunsod ng mga bansa ay bumagsak. At tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matagpuan. Naging Matindi. patag Matindi. sa sobrang lakas Matindi pala. ng lindol. Kaya ito pala yung yung pinakamalakas na lindol natin ay kailan ba nangyari yung pinakamalakas? Pero hindi na yan. Hindi pa rin yun. Hindi pa rin yun. Hindi pa rin yun. Hindi pa rin yun. Pag dumating ang Panginoon, pero huwag kayong mag-alala mga kapatid. Itong mangyayari na ito sa hinaharap, ito'y pinakita, ni-reveal ng Panginoon Kay Juan. kay Juan para ang kanyang mga anak, Ay. ang mga tao na sumasampalataya sa kanya ay maitalaga, makapaghanda. Oo. At ito ay babala kung ano ang mangyayari sa lupang Yes. ito. At kung ano ang dapat mong gawin No? para makatagal ka Mm. sa mga ganitong mga pangyayari. Dito, kidlat pa lang, takot ng tao. Mga tinig, mga kulog, mga tinig na ito, baka iba-ibang mga to. Mga kulog, malakas na lindol, hindi pa nangyari kailanman sa lupang ito. Kung ating babalikan mga kapatid ang sa panahon ni Noah, hindi nakaranas ng ulan kailanman. Oo nga. Hindi nakaranas. Kaya pinagtatawanan nila si Noah. Nangaral si Noah sa loob ng 120 years. Tama po. Pero
dahil hindi nagkaroon ng pananampalataya. Mayroon silang konting pananampalataya. Mm. Mayroon silang konting pananampalataya. Pero nung sinabihan na sila ni Noah, pumasok kayo kasi malapit na, ay Mm. nawalan sila ng tiwala sa ebanghelyo ni Noah Mm. na ibinigay ng ating Panginoon. Nung isinara, wala na. Mm. Ngayon sa ating panahon, kapag nagwalang bahala tayo, baka datnan tayo na hindi Hindi. handa Mm. ng ating Panginoon. Kaya dapat ihanda natin ang ating sarili Opo. kasi mga kapatid, baka datnan tayong hindi handa. Kaya nga mga Baka ang ating pag-iisip ay nasa ating mga tinatangkilik, sa ating magandang kotse, sa ating magandang Walang- bahay, pero magiging walang kwenta, ang bundok nga ay mawawala. mawala. Mahati nga yung pulo eh. Oo. Sa Maging sobrang lakas. Oo. Pero ginagarantiya ng Panginoon, nakatala din sa Revelation, yung mga nalabi na sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga remnant, kapag kayon ay nagtalaga, kapag tayo mga kapatid ay nagtalaga, bago dumating ang panahon na ito, Oo. silyado na tayo, natatakan na tayo ng Panginoon, hindi na tayo kayang pilitin ni Satanas na umanib sa Oo. Kanya. Kaya dumating man ang mga ganitong pagsubok, may kaligayahan. Ang bawat mananampalataya may kaligayahan. Kinagagalak nila na ito na dumating na ang panahon ng ating Panginoon. Amen. Kaya yan no, isang yan ay mga pangyayari na na mangyayari sa lupang ito. Kasi ito ay babala. Kasi nga ang pagdating ng ating Panginoon ay talagang mayroong mangyayari bago pa dumating ang Panginoon. Mayroong mga matitinding mangyayari. Katulad ng gera. Ano pa lang yan? Mga pasimula. Pasimula pa lang yan. Yung mga gera Yung niyan. pagpanik natin sa mga bilihin, sa mga mga pasimula pa lang yan ng kahirapan, brother Tan. Ano yan, napag-aralan natin yan nung Oo. mga nakaraan. Yun yung mga tanda na Oo. nagbababala na Oo. hindi maikakaila. Opo. Na yan na ang mga ano. Pero yan ay pasimula. Pasimula ng Pasimula. Pero ang Panginoon kapag nagsalita, sabi niya ang damo, ang Amen. mga bulaklak ay Ay natutuyot. Pero yung aking salita ay nananatili magpakailanman. Amen. Ibig sabihin, tapat at banal ang ating Panginoon Mm. sa lahat ng kanyang sinabi. Kaya ang sinabi niya nga, sabi niya sa Apocalypse 3:11, ako'y dumarating. Na sabi niya, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Amen. Ano ba yung nasa iyo? Yung iyong Yung pananampalataya. Oo. Yung kadalisayan ng iyong Oo, pananampalataya. kasi yung pananampalatayang ito ay hindi ginawa ng iba para sa iyo. Yes. Relasyon mo yun sa iyong Panginoon. Oo. Pagtitiwala mo yun Oo, sa iyong Panginoon. Ay, kung mayroong ganun, di sana maraming bumili ng pananampalataya. Yes. Ano? Ano daw work out your own salvation. Oo nga. Kaya ayan, no. Parang ito ay yung mga pagtakbo mo sa yung ikaw ay isang atleta na ikaw ay tatakbo para ikaw ay manalo. Makarating sa Oo, finish line. Kaya yan, mga giliw namin, mga tagapakinig, ang dapat nating tandaan na tayo ay tatakbo na mayroong pananampalataya sa lupang, sa buhay natin, natin pong tinatamasa. Kaya nga mayroong binabanggit sa Juan 14, 1-3. Ano ba ang binabanggit niya sa Juan 14, 1-3? Sabi po dito, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Amen. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Amen. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda Ihanda. ko ang lugar na para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay naroon. Ang ganda, no? Kaya yan, no? Tapat at banal sa kanyang pangako. Oo. Abangan natin itong Oo. pagbabalik ng ating Panginoon kasi Amen. siya ay bumabalik na madali. Inihanda niya ang lugar para sa atin, siya ibabalik na madali.
Kaya kami po ay nagsusumamo sa inyo. Dahilan po ng ating Panginoon ay babalik. Kaya nawa po sa pagbabalik ng ating Panginoon ay mahanda tayo. Sapagkat nais ng Diyos na tayo mapasama doon sa bayan, sa tahanan na kanyang inihanda para sa atin. Ang kaligtasan po ay individual. Kanya-kanyang takbo. Oo. Itong part namin ay ibinibigay namin sa inyo ang mga butil ng katotohanan upang inyo namang tanggapin sa inyong puso ang mga katotohanan ito na mayroon palang dakilang pag-asa na kung tayo ay manampalataya, panghawakang matibay Yeah. ang mga pangako ng ating Panginoon ay bagamat nakaranas tayo dito ng mga Matindi. matinding mga pagsubok ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Itong ating pinag-aralan ay vacation na 1,000 years. Vacation pa lang ito, start pa lang ito ng gantimpala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nawa po ay nagkaroon tayo ng iba yung kalaman sa salita ng ating Panginoon sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay buhay. No? Mayroon itong magbibigay ito ng pag-asa, kapayapaan sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. Kaya panghawakan nating matibay ang salita ng ating Panginoon sapagkat ang sabi ng sa Juan 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, mahabagin at makapangyarihan po kayo sa lahat. Totoong napakabuti nyo sa bawat isa sa amin, mahal na Diyos. Ang inyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. At aming pinanghawakan ang inyong mga salita. Kayo ay tapat at banal na ang inyong mga pangako ay inyong tutup din sa bawat isa sa amin. Kaya naman, mahal na Diyos, sa aming paglalakbay sa buhay na ito, sa sanlibutang ito, tulungan nyo kami, bigyan nyo kami ng kapangyarihan na aming mapanagumpayan ang lahat ng mga suligi ng kasamaan na aming tinatanggap araw-araw, minuminuto sa aming buhay. Upang kami ay makatagal, ay ipagkaloob ang banal na Espiritu at bigyan kami ng bagong puso. Amen. Puso na pipiliin kayo sa tuwi-tuwi na ng aming buhay, mahal na Diyos. Sapagkat kayo lamang ang siyang tangi naming pag-asa. Sa aming saganang sa aming sarili, wala kaming magagawa. Kayo ang aming kapangyarihan. Kayo ang aming bato sa panulok. Kaya naman, mahal na Diyos, itinatalaga namin ang aming mga buhay sa inyo. At sa patuloy na aming paglalakbay sa sanlibutang ito, tulungan kaming palagi. Huwag kaming pabayaan, mahal na Diyos. Maging kaligayahan sa bawat isa sa amin na kayo ay aming paglingkuran, purihin at dakilain ang inyong banal na pangalan. Pagpalain ang aming mga tagapakinig sa mga munting mga katotohanan na kanilang narinig, mahal na Diyos, ay maitanim ng malalim sa kanilang mga puso na kayo ay babalik sa sanlibutang ito upang kunin ang inyong mga anak na nagtiwala sa inyo, na nanampalataya sa inyo, tinanggap kayo bilang personal na tagapagligtas. Kaya naman, mahal na Diyos, sa patuloy na aming pag-aaral ng inyong banal na salita, tulungan kami, Panginoon, na pare-parehas kami na aming lakbayin ang lakbayin patungo dyan sa langit na bayan sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat na patuloy nyo kaming pinagpapala, binibigyan ng buhay, pinapagaling sa aming mga karamdaman, at patuloy na binibigyan ng inspirasyon na kayo ay aming paglingkuran sa tuwi-tuwi na ng aming buhay. Maraming salamat na inyong diringgin ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Siya'y darating, Jesus muling